Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At walang sapat na karanasan at kaalaman sa tunay na labanan. Tuldok, tama ba ako? Sabi ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ni Boyet, ito ay nagsalita at sinabi, "May punto ka Pinunong General Jade. Ito ay aking opinion lamang. Kung may iba kang pwedeng ibigay na stratehiya at kung ito ay magustuhan nila Empress Queen Zilong ito ay ating gagawin." Sabi ni Boyet, nang marinig ito ng lahat na sila General Very, General Tob at ni Queen Zilong. Si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Tama si Boyet Pinunong General Jade. Ikaw ano ang maibibigay mo na stratehiya na maganda? Kung aking iisipin ang sinabi ni Boyet ay pwede natin gawin. Ngunit, kung may mas mahusay ka pang ibabahagi sa amin. Ngayon, na isang stratehiya na makakatulong sa atin na makubkab agad ang mga lapas-tanganan na tulisan na iyon. Ay sabihin mo na sa amin ngayon." Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade, ito ay tumingin kay Queen Zilong at sinabi, "Empress Queen Zilong, ang mga tulisan na iyon ay pwede naman natin salubungin agad bago pa sila makarating sa ating imperyo. At sa labas ng imperyo natin sila kukubkuban. Ang mga walang kwentang tulisan na iyon na nagbalak na tayo ay lusubin ay ating mga mapapaslang at mahuhuli. Hindi para pa tayo ay magtago at hayaan silang makapasok sa loob ng imperyo. Dahil sa labas pa lang ng imperyo ay kayang-kaya natin wasakin ang pangkat ng mga tulisan na iyon. Dahil mas madami ang ating bilang kaysa sa kanila at ang lakas na tinataglay ng ating mga kasundaluhan ay mas malakas pa sa mga tulisan na iyon. Kaya hindi na natin kailangan pa magbigay ng effort sa mga tulad nilang tulisan. Sa boundary ng imperyo ng South Cloud, doon natin sila tatambangan. Wala naman ibang dadaanan ang mga tulisan na iyon kung hindi sa tarangkahan lang. Maganda ba ang aking naisip na stratehiya?" sabi ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ni General Very, ito ay nagsalita at sinabi, "Tama nga si Pinunong General Jade mahal na Empress Queen Zilong. Ang mga tulisan na kagaya ng pangkat ng dado na iyon ay nagtataglay lamang ng mga average na spiritual. At ang kanilang bilang ay hindi nadadami pa sa 100 miyembro. Kahit na magpadala lamang tayo ng iilang mga kasundaluhan sa boundary ng tarangkahan patungo sa imperyo, ay kayang-kaya agad makubkab agad ang mga tulisan na iyon. Mas maigi nga na sila ay ating salubungin at sa tarangkahan pa lang ay atin na silang pagpapaslangin. Kung mararapatin nyo Empress Queen Zilong at Pinunong General Jade, ako na mismo ang mamumuno sa mga kasundaluhan na sasalubong sa mga tulisan na iyon." Sabi ni General Very. Nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay nagsalita at sinabi, "Ikaw General Tob, sa iyong palagay General Tob, ikaw ba ay sang-ayon sa mga stratehiya ni Pinunong General Jade at sa ninanais ni General Very?" Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni General Tob, ito ay nagsalita at sinabi, "Parehas naman mahusay na stratehiya ang sinabi ni Boyet at ni Pinunong General Jade. At kung ating ang pagbabasihan ang dami at lakas na mayroon ang ating mga kasundaluhan, sa mga tulisan na iyon ay lamang na lamang tayo Empress Queen Zilong. At maaari din natin na sila ay atin nang salubungin bago pa sila makarating sa imperyo. Ngunit tulad ng sinabi ni Boyet sa atin kanina, kilala niya ang mga kasamahan niya dati na mga tulisan. Lalo na ang pinuno nila na si Dado.
na hindi gagawa ng mapangahas na gawain ang mga tulisan na tulad nila kung hindi ito nakahanda at may nakatagong strategiya na kanilang gagamitin laban sa atin. Ang mga tulisan sa mga nagdaan na taon ay nagkakaroon din ng mga idea at matatalinong pamamaraan sa pakikipaglaban kahit hindi pa nila ito nararanasan talaga. Ngunit kamahalan Empress Queen Zilong, wala ako sa posisyon upang sabihin sa inyo kung anong strategiya ang ating gagawin laban sa mga tulisan na iyon. Ikaw pa rin ang dapat magdesisyon at masusunod. Kung ano ang napagpasyahan mo Empress Queen Zilong ito ay aming gagawin. Sabi ni General Tob, nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay napasimangot at napabulong. Ang general na ito, kahit alam naman niya na mas maganda ang aking idea at strategiya ay hindi pa rin niya ito sinuportahan. Nakakalimot na ata ang General Tob na ito, na ako pa rin ang kanyang Pinunong General. Sabi ni Pinunong General Jade sa kanyang sarili. Samantala, si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, Pinunong General Jade, nakakasiguro, ka ba na makukubkob nyo ang mga tulisan na iyon? At kung sakali magtagumpay ang iyong strategiya ay nais ko sana na dalan nyo ng buhay sa akin ang kanilang pinuno. Ako ang dapat magpataw ng parusang kamatayan sa kanya. Nais ko dalan nyo siya sa akin ng buhay. Upang mapagbayaran niya ang kalapastanganan na ginawa niya sa akin nung gabi na ako ay kanilang nakubkab. Nais kong alisan ng bawat buto ang katawan ng kanilang pinuno hanggang ito ay mawalan ng buhay. At kung ikaw ay papalpak sa iyong strategiya at hindi niyo makubkab ng tuluyan ang buong pangkat ng mga tulisan na iyon lalo na ang kanilang pinuno, ikaw ang malalagot sa akin. Ikaw ay aalisin ko bilang pinunong general at ibababa kita sa pagiging general na lamang. Kaya dapat mong siguraduhin na magtatagumpay ka sa iyong strategiya na gagawin. At mag-isip-isip ka kung ilang mga kasundaluhan lang ang itatalaga mo sa tarangkahan upang salubungin ang mga tulisan na iyon at si General Very mismo ang mamumuno sa kanila. Tuldok, ang mga tulisan ay kalaban pa rin at may mga isipan na hindi dapat natin maliitin. Tuldok, sige ang strategiya mo ang ating gagawin. At ikaw na din ang magtalaga ng mga kasundaluhan na sasalubong sa kanila at ilan ang bilang ng mga ito. Hahayaan ko sa iyo ang magiging desisyon Pinunong General Jade. Ngunit tandaan mo, kahit kailanman hindi ako nagbali ng aking mga sinabi. Kung hindi magtagumpay ang iyong strategiya, ikaw ang malalagot sa akin. Kung ang Dado at ang iba niyang miyembro ay matakasan kayo, alam mo na ang mangyayari sa iyong katayuan sa aking imperyo at sa mga kasundaluhan. Maliwanag ba Pinunong General Jade ang aking mga sinabi sa iyo ngayon? Sabi ni Queen Zilong, nang marinig nito ni Pinunong General Jade. Hindi man lang ito nakaramdam ng takot sa pagbabanta ni Queen Zilong. At si Pinunong General Jade ay agad-agad na nagsalita at sinabi, nauunawaan ko kamahalan Empress Queen Zilong. Hindi kita bibiguin at ako na mismo ang mamumuno sa mga kasundaluhan. Na aking itatalaga na salubungin at kabkuban ang mga lapastanganan na tulisan na iyon. At pinapangako ko sa iyo Empress Queen Zilong, na ang kanilang pinuno ay dadalin ko ng buhay sa iyong harapan. Upang ikaw na mismo Empress Queen Zilong ang magpataw ng parusang na nararapat sa Dado na iyon. Sabi ni Pinunong General Jade sa seryosong tono at pagyayabang. Nang marinig ito ni Queen Zilong ito ay nagsalita at sinabi, kung ganon, maaari mo na paghandaan at tipunin ang mga kasundaluhan na iyong itatalaga sa tarangkahan upang sumalubong sa mga tulisan na iyon. Sino sa aking mga general ang iyong isasama? Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng lahat na sila General Tob, General Very. Sila ay tumingin kay Pinunong General Jade. Nang magsisalita na sana si Pinunong General Jade, si Boyet ay nagsalita at sinabi, kung mararapatan mo Pinunong General Jade, nais ko din sana sumama sa inyo upang labanan ang dati kong pangkat. Sabi ni Boyet, nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay ngumiti ng mapang-asar at sinabi, Boyet, ang katulad mo ay hindi ko kinakailangan. Ang iyong lakas ay mas mababa pa sa iyong mga kasamahan na tulisan dati. At baka ikaw pa ang maging hadlang sa tagumpay na aking iuuwi sa imperyo at kaharian ni Empress Queen Zilong. At sa totoo lang wala pa rin akong tiwala sa iyo. Baka tryderin mo pa kami. Hindi ko alam kung ano ang pwede mong gawin upang ipahatid sa iyong mga kasamahan dati ang aking nakahandang strategiya. Baka dahil sa iyo ang pagiging pinunong general ko ay mawala. Kaya manatili ka na lang sa loob ng imperyo at maghantay ng magandang balita. At huwag kang mag-alala.
Ang dati mong pinuno sa pangkat ng tulisan ay makikita mo ulit. Dahil dadalhin ko siya ng buhay mismo sa imperyo. Sabi ni Pinunong General Jade. At ito ay tumingin kay General Very. At si Pinunong General Jade ay muling nagsalita at sinabi, Empress Queen Zilong, isang general lamang ang aking isasama na harapin ang mga tulisan na iyon. Si General Very lamang ang aking isasama sa mga kasundaluhan na aking papamunuan na kabkuban ang mga tulisan sa pamumuno ni Dado. Hindi ko na kailangan pa ng ibang general tulad ni General Tob. Ayoko magkaroon ng aberya sa aking pinaplano. Sabi ni Pinunong General Jade. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!